Bago pumunta dito si Gerald sa resto namin, pinadaan ko muna siya sa Alabang para bumili nga ng nachos. Kasi pang isang order na nga lang nga din yung natira namin dito. Pagkadating nga niya, hindi nga siya nakabili kasi sabi niya sa akin, sarado pa nga daw yung store na binibilhan nga niya. Then sinabihan ko na nga lang nga siya na bumalik na nga lang nga kahit mga alas 3 ng hapon. Galing nga dito hanggang sa Alabang, nilalakad na nga lang nga niya. Kasi malapit na lang naman na dito yung Alabang. So yun, pagkabili nga niya ng yelo, bumili na rin nga siya ng tinapay dun sa bakery na binibilhan ko. Then nagtimpla rin nga siya ng kape pagkabalik niya dito. Habang nagkakape nga ako, meron ngang bumili ng chicken biryani. Natutuwa nga ako sa basmati rice na binili ko kasi ang haba ng hibla nga niya. Minsan kasi meron nga akong nabibili na payat lang din siya kapag ka naluto. Kapag ka bumibili ako ng basmati rice, gusto ko talaga yung iisang brand lang. Minsan talaga kasi merong time na natataon na nauubusan sila ng stock, kaya nagpapalit din ako ng ibang brand. Kapag ka 5 kilo na lang din kasi yung natitira nga sa basmati rice ko, talagang umu-order na rin ako ng bago. Yung 1 kilong ginili nga para sa shawarma na ginawa nga namin ni Geraldine last time. 2 na nga lang nga yung natira, kaya gumawa na nga ako ng panibago. So this time nga nilista ko na yung mga ingredients na ilalagay, yung mga sukat ba. Kasi yung una kong ang gawa, tansya-tansya pa lang nga din yung ginawa ko doon. Hindi katulad nga sa pati nga ng burger na matagal na rin kaming gumagawa, kaya alam na rin namin yung sukat. So yun, sinusulat na nga lang nga namin yung ingredients doon sa may sticky notes, saka namin idinidikit nga dito sa may kusina. Para kahit sino nga sa amin pwedeng gumawa kapag ka naubusan. Mabenta nga yung shawarma nga namin, mostly kasi buy one take one yung kinukuha nga nila. Kasi nga makakatipid ka pa ng 5 pesos kahit papaano. Meron nga bumili nga dito na one time, 1 piraso nga lang nga kasi mag-isa lang daw naman siya. Mga bandang alas 8 nga, pinabili ko nga si Gerald ng tuyo. Kasi nung nakaraan, meron akong naamoy na nagprito nga ng tuyo, kaya sobrang na-miss ko nga to. Yung ganitong klase nga ng tuyo, yung pinakagusto ko talaga, yung merong kaliskis. Then gumawa din nga ako ng sausawa na sukang maanghang, kaya ang sarap talaga ng kain ko. Yun palang sapat na rin talaga sa akin. Si Gerald kasi yung pinaulam ko sa kanya, manok nga. Mga bandang alas 9:30 naman, naghugas na nga si Gerald ng mga kalderong wala na ngang mga laman. Mga alas 10 din kasi ng gabi ko nga siya pinapauwi para hindi rin siya mahirapan nga sumakay. Pagkatapos nga niyang maghugas ng mga kalderong pinagamitan, lumabas nga kami kasi umuulan siya. Ayusin kasi namin yung ihawan nga namin para hindi rin malagyan ng tubig. Kasi pag ako na nga lang mag-isa mamaya at umuwi na nga si Gerald, medyo mahihirapan nga ako magtakip nga nito. Hindi katulad ni Gerald nga na mataas nga siya, kaya hindi siya mahirapan abutin nga yung pinakabubunga ng ihawan nga namin. So yun nga, inilipat na rin nga namin siya dito sa kabila kasi yung banda nga dito sa kabilang way, pumapasok daw kasi sa kanila yung uso, kaya yun nga, inilipat na nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!